Good morning, sir. Good morning, everyone. So, for the part one, a screen recording showing the process of creating a custom mood board that will be used as inspiration for designing a management system, and also explain your choices and how they reflect the style you want for your management system. So, sa Canva po here, may nagawa na po akong custom mood board, pero papakita ko pa rin po yung process ng paggawa nito since madali lang naman siya. So for the first is, ang ginawa ko po muna is ito, dito po sa um, pinaka main part niya like this. So bali dito lang po lahat, kinuha ko lang sa elements. Then, so wala po akong bali pinaggayahan dito na design or what. Ayan, ganyan. Then, ang ang color po pala na pinili ko is peach, maroon, teal, and gray. So, sila po yung nagko-complement sa management system which is student management system na napili ko. Since very ano lang po siya, hindi po siya masakit sa mata, very gentle lang po siya, warming, and um, okay lang siya, hindi siya mabongga masyado. So, pinalitan ko lang yung color niya to maroon. So, ayan, 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 ayan. So, kung makikita niya po, same na sila ganyan. Then, para dito naman po, sa mga to, same lang din po. Yan, pinaliit ko lang po siya ganyan. Then, change color lang ulit to peach. Ayan, yan. Ganyan lang po yung pinili kong color. Then, for here naman po, itong mga to, yung maliliit na icon na yan. Dito lang din po yan sa elements. So, kung makikita nyo po dito sa recently used ko, ayan po sila. So, ang ginawa ko lang po is, kuha tayo example isa. Ayan. For example po ito, um, pinalitan ko lang po siya ng ganito, light yellow. Light yellow po yung kinuha ko. Kasi kung white po masyado ng common yung white. So, para meron lang namang onting changement. So, ang pinili ko is, ayan, same. Nasaan? Itong user, then yan. Yan lang po. Then, for here naman, ito po mano-mano ko din tong ginawa. Box ulit. Ganito po siya. Eh, ayan. Box, basta box po siya. Then, itong color na po to, ay ito pong mga line na to, ayan. For example, tanggalin ko. Ayan. Ay, ito. Ayan. Natatanggal po siya. So, bali gray po ito. Ayan. Pinababaan ko lang yung transparency niya to 40. Kasi kung 100, diba? Hindi siya mukhang column, hindi siya mukhang pag-insertan ng mga text or data. So, pinalitan ko siya into 40. Ayan. Magmukha siyang transparent. Diba? Then, for the fonts naman, since ang ginamit ko pong fonts dito is Inter, pero hinanap ko po siya dito sa Adobe, wala naman. So, hinanap ko yung same lang sila ng font, which is itong Sogyo UI. Parehas lang naman po sila, kaya yan na lang yung pinili ko. So, ang gagawin ko na now is, isi-save ko po ito. Siyempre, ilalagay natin siya sa Adobe. Papakita ko na rin po yung process ng pag-save para may idea po. Then, page 11, download. So, bali sa dashboard naman po, hindi naman siya i-connect sa prototype, kaya wala nang kailangang baguhin masyado dito. So, ayan. And may nasimulan na po pala ako dito na mga blank spaces. Then, punta tayo dito sa downloads, mood board, copy,
Then, paste. Ganyan. So, yan po yung mood board. Change lang natin yung name to mood board. Ayan. So, kung makikita niya po, dito na yung mood board natin sa Adobe. Ganyan lang po siya. Ayan. Nandyan na po lahat. Lahat po ng ginamit ko nandito na. Magsimula tayo sa pinaka-dashboard niya. Then dito sa navbar. Then yung mga color palette. Then yung fonts na ginamit ko. Then images or the icons. So, for the first part naman po is okay. So, sabi ko nga po na nasimulan ko na dito. Papakita ko na lang. Papakita ko rin po yung paggawa later. Pero for now, ito po mo. Ayan. Ito po yung pinakauna niya. Ayan. So, tatanggalin ko lang po yung word na login. Kasi, kapag nilagay ko po yan, yung name na yan, dito sa Adobe, hindi po siya makakonect sa prototype later. So, ang gagawin ko is download page 7. Then, pupunta tayo sa Adobe, ay sa downloads. Ayan. Then, copy. Then, push it na dito sa pangalawa. Paste. Ayan. So, maglalagay na tayo ng text, which is ang login. So, dahil maliit lang yung text niya, I will change it to, I think 30 will, 30 ulit, 35. Ayun, 35. Then, change natin to bold. Ayan, then, ito, maroon. Ayan. Ayan. Then, copy natin to. Dito. Ayan. Then, for the, ito po kasi yung first part niya. Siyempre, maglalagyan muna yung student para mapunta siya sa dashboard. So, yung dashboard naman po here is magre-record pa. Ayan. So, yung dashboard ko. Ito. Ayan. So, bali dito, sir, di ko na pinalitan dito masyado kasi wala namang click dito. Kumbaga, picture lang talaga dito. So, bali dito lang po yung may mga pinipindot-pindot. So, ay, na-download ko na ata to. Ito, download ko na siya. Ayan. So, ang gagawin is maglalagay ulit ng text. Home. Ayan. Then, next is students. Masyadong malaki. 30 lang here.
Students, then parcels, then enrollments, then marks, then um, users. Ayan, then we will arrange it na ni ayan, ayan. Then ano nakalagay dito? Oh, yeah. So, try nating i-run. Ano, ayusin sa prototype. So, ayan. So, kapag clinic yung login, mapupunta siya sa dashboard. So, ayusin natin pa. So, tinatanggal ko siya kasi hindi siya makakonect kasi image na tong nilagay ko lahat. Kaya iniisa-isa ko pong lagyan ng ganito para kapag ni-run is, ay kapag nilagay sa prototype, magra-run. Okay. So, try natin. So, for example, naglagay na, then login. So, mapupunta siya sa dashboard. Then, pag nag-log out naman, mapupunta yung logout sa login ulit. Ganon. Ganon. Then, for the next part naman ang students. Students. Record 12 minutes. So, for the next is the students. Ito. Ayan. Tanggalin lang na ulit yung mga text so we can do the prototyping later on. Ayan. Kasi sir, kapag ginawa ko to, okay, magagawa naman siya sa Adobe actually, sir. Kaso, matagal siyang gawin since matrabaho sa Adobe. Pero kung dito, same lang din naman po sila ng magiging output, kaya much better nang dito. Tsaka yung mga ganito-ganito po, ayan. Kung sa Adobe mo gagawin, iisa-isahin mo pa siyang lagyan ng ganito. Parang pupunta ka dito, kakopy. Kaya, much better na dito na lang kasi andito na lang mismo. Hindi na mahihirapan. Ayan. Yan. Tanggalin din natin to kasi mag-add tayo ng students. Ayan. Then, download. Page number 5. Ayan. Control copy. Ay, control V. Ayan. Zoom lang natin.
Ayan. So, dati ulit, home, students, courses, yan, enrollments, marks, and users, log out, add new student. So, ayan. Then, pag clinic niya yung add new student, pupunta siya dito, which is ito po. Ayan. So, explain ko po kung paano ko to ginawa. So, ang ginawa ko po here is, ito. Kinapi ko po ito. So, naging ito na po siya. Naging dalawa na siya. Then, ang ginawa ko po is, yung transparency niya ay ginawa ko lang 50 para magmukhang ay ito yung ano, maging bida, 'di ba? Parang nasa box siya gano'n. Gano'n naman po 'di ba kapag kahit sa mga website kapag nag-click ka ng something magbo-blur ng very light yung background para mas makita ng bongga yung clinic mo na page or something. So, tanggalin lang natin yung word na add. So, okay na po 'to, wala nang babaguhin dito. Page number 6, download. Ayan. Bale ginawa ko po siya kagabi. Kasi kung ngayon ko siya gagawin, medyo matatagalan po. Pero madali lang naman po siya actually. Ang nahirapan lang ako na part is dito. Ito po. Ang tagal ko pong finigure out to kung paano gawin. Kaya doon po ako natagalan. Okay, punta tayo sa downloads. Adds to. Ayan. Control. V. Ayan. Ayan. Pag nag-add po ng student, pag clinic yon, pumunta siya dito. Ayan. Ayan ang nakalagay doon. Pang nakalagay doon. Add pala. So, maglagay ulit tayo ng text. Add. Yun. So, ito tayo sa prototype. Yan. Pag-clinic ko naman yung add.
punta siya dito. So, for example, nag-add na, nakapag-add na, mapupunta siya dito. Yan. Then, students. Ay, later na lang. Pakita ko lang yung muna yung isa-isang process para, ayan, for example, add students. Ayan, makakapag-add. So, yun yung mangyayari. Then, add. Then, mapupunta siya ulit dito. Okay. Punta ulit sa designing. Next is courses. Courses naman. Courses. Ito. Courses. Tanggalin lang ulit tong mga, ano ba yung courses? Tama. So here, wala naman pong binabago dito. Ganyan lang siya. Kaya, stay put lang dyan. So, page number 2. So, yung pinaka-last part po, ipapakita ko kung paano siya gawin later. Kasi, para may idea po kayo, para kung paano siya gawin. Though, madali lang naman talaga siya actually gawin. Bakit user ang nakalagay doon? May courses to. Ay, no. Okay ka rin. Ayan. Ano ulit tayo na home. Home. Students. Courses. Courses. Enrollment. Then, marks. Users. Then, log out. Ayan. Then, arrange again. Ayan. Ayun. So, pag clinic tong courses dito, pupunta siya here. Next naman is ang enrollments. Ito.
Ayan, ayan. Sa enrollments naman, meron po dito yung total enrollments, active and inactive. Delete lang ulit. Dito po magpapakita kung ilan yung enrollments na nakalagay. So, dahil wala pa namang nilalagay, kaya 0. Anong number? 4. Ayan. 4. Download. Actually, sir, ang mahirap dito, ang isa pa sa pinakamahirap na na-experience ko is yung pag-isip ng management system. Kasi ang dami kong choices. Meron yung library, management system, meron yung employee, meron yung sa hospital. Pero sabi ko, ito yung gusto kong gawin, students, since ano lang siya, hindi siya ganun ka-complicated. And bet ko yung color kasi itong naisip ko, sir, itong maroon tsaka peach. Like, it's giving simplicity lang. Wala masyadong, wala masyadong complicated na color. Subtle lang, perfect. Ganun siya for me. Then, ano yung sinasabi ko? Enrollment. Ayan. Ulit-ulitin ko lang po to hanggang matapos kasi ganon talaga. Hindi siya pwedeng copy-copy lang. Kailangan mag-type rin. Oh, users. Okay, then change again. Masyadong malapit yung yan, diba? Kit-kit lang. Pinaka-favorite ko pong part here pala is, syempre, ang aking mood board. It's giving fashion. Simplicity is the best. Actually, I used to be over, over decorated, overdressed. Ganun akong tao. Pero kapag sa design, ayoko ng over kasi over is too much. Over is not giving. So, it should be simple like this. Yung pag tinignan mo, ay, alam ko na agad. Iisa lang yung theme niya. Parang ganon. Kasi pag masyadong maraming color, it's not giving at all. So, cute. After ng courses,
Ang enrollment, syempre, sa marks na tayo. Marks. Ilang nagre-record pa ba? Record. Next is ang marks. Nasa taas ang mark. Ayun. Hindi ko pa pala siya tapos. Papakita ko pa pala dito, sir, yung process ng paggawa sa marks and sa users para baka isipin mo kasi, sir, hindi ako yung gumawa. Okay. Baka isipin mo, sir, si father ko or si kapatid. Dito naman sa marks is to. Lagyan muna natin. So, first is highest mark. Yan, lagyan muna natin ng name. Palitan natin ito ng highest mark. Ayan. Next naman is so kung ganun, sir, kung ganun yung instances, ang ginagawa lang dyan is here sa position. Kapag nasa ilalim siya, laging ilagay sa taas. So, it will be yan. Here naman is lowest mark. O, ganun ulit. Position. Here naman is ang average mark. Then, we should pantay it. And for the elements naman, dito. Pag highest rank, syempre, victory. Victory is yours. We'll make it small like this. Ayan. Then, we'll change the color to dark red pala, hindi pala maroon. Dark red. Ayan. Siya papalitan. Ngayon. Para mag-match siya sa color ng ating palette. For the second naman is the lowest. Syempre pag lowest ka, hindi naman pwedeng syempre may award pa rin. Yan. Award siya. Change natin yung color niya to dark red again. Natin kung pantay sila. Okay. Ayun. Pero hindi nakagitna. Yun. Then for the average mark naman is I'll be using star because you're a star. Yun. Dapat ayan. I think it's okay na. Then, syempre makikita nyo may space dito. We'll do like that.
We'll do that. We'll do- Ayan. Ganun. Para walang dead space. Yeah. Then we will download it na page number 3000. Marks. Uy, sobrang, o diba? Oh, students, parcels, enrollments, marks, users. We'll arrange it again. So cute. After the marks, syempre, the word. Ay, bakit ito hindi? Last but not the least is the users. Yun. Ang gagawa yung user, ID, pass.
So, ayan. Then, ang kailangan lang dito is tatlo. So, I will delete this. And, uh, okay, I think it's okay. Then, courses. And enrollments. Marks. Users. Oh, then, ayan na po siya kapag, ayan, I think it's perfect. Then, let's do the prototyping. Dashboard. Home. Yun na pala. Student. Then, courses. Then, dollars. Then, marks. Users. So, for this, ay log out pa pala. Okay. For the home. Students. Ay, course. Enrollments. Marks. Users.
Log out for the courses, home, students, roles, marks, users. Then log out for the enrollment naman. Students, courses, marks, and source. For the logout, what if lagyan ko ng mark naman? So, students, courses, enroll, class, home, students, courses, enrollments, marks, and so, tubo na tayo sa student system. So, for example, nag-type na ng email and password, then I'll click the login. Then, I'll go to students. Mag-a-add ako ng students. Then, pag na-add na, ito tayo sa courses, enrollments, and balik tayo sa courses, sa students, ito sa marks, then balik ulit ako sa enrollment, balik ako sa marks, gusto ko sa users, then gusto ko ulit sa home, then sa user ulit, then sa marks, then log out, then log in. Yun! I think it's a wrap. Ayan. Ano pa ba yung gagawin? It's using the experiment for choice. The video must be recorded in one continuous session. Once completed, upload your video to your YouTube account. Copy the link. Okay, I think it's done. Another one last shot. So that's all. Thank you so much, sir, for watching.